Hello, mic test. Hello, good morning. Maganda umaga po sa ating lahat. Magsisimula na po tayo sa ating Sunday School. And may I request everyone to please be here sa loob po ng ating chapel. Tayo po ay magsistart na. Tayo po ay tatayo. Awitin po natin ang ating first song this morning, All Hail the Power of Jesus' Name. Once again, good morning po sa ating lahat. Sa mga nakakarinig po ng tinig ko, pasok na po kayo dito sa loob at magsistart na po tayo. At wala na rin pong labas ng labas, lalo na kung wala po tayong ministry dyan sa labas. Dito po tayo sa loob ngayong umaga. Awitin natin, All Hail the Power of Jesus' Name. Lahat naman nakakaalam, awit ng malakas. Ready? Sing! All hail the power of Jesus' name. Let angels prostrate fall. Bring forth the royal diadem and crown him Lord of all. Bring forth the royal diadem, him Lord. Second verse. And seed of Israel's race, now ransomed from the fall. Hail him who saves you by his grace, and crown him Lord of all. Hail him who saves you by his grace, and crown him Lord of. Third verse. Let every kindred, every tongue on this terrestrial ball, to him all majesty ascribe, and crown him Lord of all. To him all majesty ascribe, and crown him Lord of all. Oh, that with the under sacred throng we at his feet may fall. We'll join the everlasting lahat. Lord of all, we'll join the everlasting song and crown him Lord of all. Amen. Before the second song, may I request Tatay Roque to please open us in the word of prayer. Pray tayo, let's pray. Amami sa dilangit, thank you man na po iti panangurnong mo kada kami tatanga bigat. I pray Lord nga bendisyon naman ito nga servisyo mi. Sikati mangtati protection dagiti pa umay. Ken kastamat apo dagiti amin nga arami dun mi nga agmalem sikati mang bendisyon nga sika apo iting kami daydayawen. Pakawanen na kami apo. No nya man tinakita mga basol kada kami tapno may kari kami manin apo nga worship ken kaama. Gito apo ti dawatan mi in Jesus name I pray. Amen. Amen. Remain standing for our second song. Before that, when I say hallelujah, you say amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Good morning. Maganda umaga po sa ating lahat. Ngiti naman kayo dyan bago tayo umawit. Let us sing Tell It to Jesus. Mabigat ba ang inyong daladala? Tell it to Jesus. Siya ang makakatulong. Kung pera man yan, tell it to your katabi. No? So, tell it to Jesus. On the first verse, ready, sing. Are you weary? Are you heavy-hearted? Tell it to Jesus. Tell it to Jesus. Are you grieving over joys departed? Tell it to Jesus alone. Tell it to Jesus. Tell it to Jesus. He is a friend that's well known. You've no other such a friend or brother. Tell it to Jesus. Second verse. Do the tears flow down your cheeks unbidden? Tell it to Jesus. Tell it to Jesus. Have you seen that two men's eyes are hidden? Tell it to Jesus alone. Amen. Tell it to Jesus. Tell it to Jesus. He is
is a friend that's well known. You've no other such a friend or brother. Tell it to Jesus alone. Do you fear the gathering clouds of sorrow? Tell it to Jesus, tell it to Jesus. Are you anxious what shall be tomorrow? Tell it to Jesus alone. Tell it to Jesus, tell it to Jesus. He is a friend that's well known. You've no other such a friend or brother. Tell it to Jesus alone. One more song before the special number this morning. When we all get to heaven, excited na ba kayo? Amen daw. Sure kayo ha? Yeah, let us sing when we all get to heaven. Anyway, mas mabuti na yung may assurance kaysa sa wala. Sing the wondrous love of Jesus. Ready? Sing. Sing the wondrous love of Jesus. Sing His mercy and His grace. In the mansions bright and blessed, He'll prepare for us a place. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout a victory. While we walk the pilgrim pathway, clouds will overspread the sky. But when traveling days are over, not a shadow, not a sigh. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will louder. See Jesus, we'll sing and shout the victory. Last verse. Let us then be true and faithful, trusting, serving every day. Just one glimpse of Him in glory will dance also fly. Everybody, when we all get to heaven, of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Amen. You may now be seated. Lord, help me grow in faith each day, as only You can do. Show me the path I need to take, so that I may grow to be like You. Grow me, Lord, grow me true and true, so that every part of me
Tayo po tayong lahat. Buksan po natin ang ating Biblia sa libro po ng 2 Timothy chapter 3 verse 16. Verse 16 and verse number 17. Basahin po natin sabay-sabay. 2 Timothy chapter 3 verse 16 and 17. 2 Timothy chapter 3 verse 16 and 17. Narita kayo, say amen po. Amen. Verse 16 and 17, basahin tayo iti agigiddan. Verse 16, all together, ready, read. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. Amen. Makakaupo na po tayo. Naimbag nga bigat tayo aming kakabsat. Iti topic tayo tataket. DJ topic tayo idi last month. Idi umuna nga Domingo. So sabi po sa atin ng ating pastor, itutuloy lang po natin yung lesson po natin. Under po yan sa faithful and fruitful. Since ang 2 buwan, since May, aging gana itata June, ket iti focus tayo kakabsat ket about iti authority. Kasi idi last month ket nag Mother's Day. Kahit itatlang bulan, Father's Day. Kaya advance Father's Day. So, in respect to the authority, sa side nga lang po ng God's Word. Ayan. So, kailangan tayo nga kitain nga iti sasao ni Apo ket may nga otoridad iti biyag tayo akas may nga Kristiyano. Okay po? Mayroon tayong tinatawag na human authority, pero as a Christian, in our Christian life, ang salita ng Diyos ang pinaka guide po natin. Ito po nagbibigay ng instruction po sa atin. Kaya nga, nawalit isasao ni Apo Diyos, haan nga nasaya at itibiyag tayo kas may nga Kristiyano. Apegamin, walang mag-i-instruct po sa atin. Walang magsasabi kung ano yung mali po natin. Kaya ang salita ng Diyos, bigyan nating respeto sapagkat ito po'y otoridad po ng buhay po natin. Kaya nabanggit ko po sa inyo nung nakaraan, we live in a world where authority is often questioned, rejected or replaced. So, lalo na po sa panahon po natin ngayon, medyo magulo po ang ating gobyerno. Amen po? So, sa panahon po natin ngayon, ang authority ay kine-question, even rejected, and even replaced. Masukatan, dagos-dagos. Kaya nga, nakakatawa din minsan na nakakaasar, di ba? Lalo kapag manonood po tayo sa mga news and social medias, ay ganyan po yung nangyayari. Pero sa atin, hindi po natin mapapalitan ang salita ng Diyos. Amen po? So, yet above every opinion, every system, and every philosophy, stands one unchanging authority, walang iba kundi yung salita ng Diyos. Kaya nga as a Baptist believer, nababanggit po sa atin ito from time to time, na meron po tayong Baptist distinctives, at yung pinakauna po doon ay yung letter B, yung Baptist. Ano yung B doon? The Bible. The Bible. Baptist is the final source of our practice and faith and practice. So meron po tinatawag na biblical authority. Ano po yun? We believe that the Bible is the ultimate authority in matters of faith and practice. Ito po yung nababanggit po sa atin ng ating pastor. This is rooted in the principle of sola scriptura, nang ibig sabihin ay scripture alone is the final standard. Wala po tayong other or extra revelation. Okay po? Kaya nga ang Biblia po ay sapat. When it comes on our faith and practices, ang salita ng Diyos ay sapat na po. Kaya nga wala po tayong libro na iba. I'm not saying na yung ibang mga libro ay hindi maayos. But when it comes on our faith and practices, ang salita ng Diyos, ang Biblia po ay sapat na to defend. Di ba po? So naniniwala po ba kayo doon? Na wala po tayong extra or other revelation. Kaya nga dito yung church, wala tayong ibang bit-bit na libro. Okay po? Kundi ang Biblia po ay sapat na when it comes sa ating pananampalataya at sa ating practices bilang isang Kristiyano. The Bible is not merely a good book, nabanggit po natin yung last month, though maganda talaga ang salita ng Diyos, kundi ito po ay God's voice in written form. Okay po? So it does not suggest, lalo na po sa ating Christian life, Christian living, it commands. It does not adapt to us. We must align to it. Haan nga mabalin nga dadya sasao ni Apo Diyos iti
haan nga mabalin nga datayo iti masurot. No, di ka din dapat dadya sasao ni Apo. Hanga dadya sasao ni Apo iti agadyas kanya tayo. Kundi tayo po yung mag-a-adjust sa salita ng Diyos. Okay po? Yan yung tinatawag na pagbibigay respeto sa authority ng salita ng Diyos na dapat po nating malaman at dapat po nating maunawaan na bilang isang tao ng Diyos, hindi po ang salita ng Diyos yung mag-a-adjust sa atin. Tayo po yung mag-a-adjust sa salita ng Diyos. Okay po? It does not adapt to us. We must align to it. Kaya nga nabanggit ko po last month, as Christians, we are not bending the law. Okay po? But abiding by it. Kung ang batas sa lupa ay pwede po nilang i-bend, pero sa atin, akas may nga Kristiyano, hindi po natin pwedeng i-bend yung salita ng Diyos. Hindi din po natin pwedeng i-amend yung Word of God. Hindi siguro, kundi i-implement yung Word of God at i-obey. Okay po? So as Christians, we are not bending the law. Merong batas ang salita ng Diyos. But we abiding by it. Dapat sundin, i-implement po natin ang salita ng Diyos. Kung sinasabi po natin na tayo po ay matapat, if we truly faithful, we must respect God's word. If we are to be truly faithful, we must submit to its authority. Tayo po ang magpapasakop sa salita ng Diyos. Nawang tanong, why do we need to respect the authority of God's Word? Review lang po tayo kasi nadaanan na po natin nung last month po ito. Bakit po natin kailangan na respetuhin ang otoridad ng salita ng Diyos? Sino pong nakakaalala po ng sagot po dyan? Because of its... Di ba? Nawawang nga ako. Hantay talaga kasi kinalakal ko dito. Ganun pala sa Facebook ba kapag sa live? Kasi 1 month na yung nakaraan, na-auto-delete siya. Kaya kinalakal ko, nag-backread ako sa feed ng page natin. Wala na yung post sa live doon, nag-auto-delete pala 'yon. So because of its supremacy. Supreme ang salita ng Diyos. 'Di ba? Nabanggit natin nung nakaraan. Do ang ating gobyerno meron pong 3 branches of the government. Ano 'yon? Merong legislative, merong executive, and then merong judiciary. Okay po? So, sinasabi nila, these 3 branches of the government are equal. So, legislative, the one who make the law. Executive, ang ating Pangulo and his branches, meron po yan po the one who implement the law. And then the judiciary, the Supreme Court, the one who interpret the law. So, sa gobyerno, merong 3 branches. Pero tayo bilang isang Kristiyano, ang pinaka-supreme when it comes on our Christian life ay salita ng Diyos. Okay po? Ano ba yung ibig sabihin ng supremacy? The highest authority, power, or position above all others, in general use, refers to something or someone being supreme, having no equal. Okay po? Ang salita ng Diyos ay ito po yung pinakamataas sa lahat. Okay po? Kaya nga, di ba, nababanggit ito natin ng ating pastor na yung late president ng US, sino yon? Si Washington DC. Sino ba yan? Si George Washington. Nasabi doon, it is impossible to rightly govern. Nabanggit doon, the world. Pero pinaparaphrase natin minsan, the country, the world, without God and the Bible. So yun po yung statement po niya. Tama po yun. Magulo talaga ang gobyerno kung walang salita ng Diyos. Minsan nga, meron na nga eh. Di ba? Nababatikos nga minsan kapag sa government, may nagbabanggit ng mga verses. So sabi nila, yung kapag sa comment, nagbabanggit ng verses yan. Jablo din naman, parang gano'n. So yun po yung mga comments. So though hindi naman po tayo nagko-comment sa social media, pero hindi natin maiwasan minsan kasi sa feed natin, hindi ko lang alam kasi lagi kasi ako nanonood sa mga sa mga Facebook, sa mga ganun, sa mga Senate sa kaya siguro yun na yung nagpa-pop up sa feed ko. Ganun po ba sa inyo? Meron ba nagpa-pop up na mga hearing sa feed nyo? Minsan hindi mo iwasan, scroll ka kasi check danto iti Senate hearing. Danto ti House of Representative. So meron pa rin. Nga maiwasan na dala tati mabuya. Kaya minsan, no nagka-interest na, pinapanood ko talaga.
hanggang sa makadaon ako to DJ yung comment section. Nagbasbasa tayo yung comment section. Lalo na yung ating Senate President, di ba? Lalo na sa background niya, may nakalagay na versikulo doon, chapter, Psalms chapter, sa mga live niya. Kikita niyo ba yun? Psalm chapter 23 yata yun. Sa buong chapter po noon. So, madaming mga comments, madaming ganito, ganyan, na you're quoting word of God, tapos you are evil, kasdi, devil kasdi ka. So, sa atin, buti na lang merong salita ng Diyos. As Christian, ito po yung authority po natin, the word of God. When it comes on our Christian life, kailangan po natin ng salita ng Diyos. Because it's supremacy. Why do we need to respect God's word? Kasi supreme ang salita ng Diyos, the highest authority or power or position above all others. Okay po? Kaya bigyan po nating respeto ang salita ng Diyos. Sabi ng Psalms 119 verse 89, forever, O Lord, thy word is unchanging. Haan nga masukatan because it was settled in heaven. Okay po? Haan nga dapat nga mabaliwanin because it was settled in heaven. In Psalms 119 verse number 89, sabi diyan, thy word is true from the beginning. So, at isasaon ni Apo Diyos, idi pa pala ang ununa na kutkus-kusto. Now, ang tanong, ito, nag-post na nalpas tayo, idi last month dito. Yung tanong na how? Now, paano po nating bigyang respeto ang authority ng salita ng Diyos? Meron pong 5 po dito. I think, nung last month yata, 2 lang yata yung nabanggit po natin. Now, wag nyo muna i-flash, tatanungin ko yung una. Baka din no, maaalala nyo pa yung unang puntos natin nung last month. Now, ano po yung puntos natin? Sa tanong po na, paano po nating re-respetuhin yung otoridad ng salita ng Diyos sa buhay natin? First, anyone? Di ba? Talaga, di ba? Wala na, nakakalimutan talaga natin. So, mga simple lamang po ito. Una, mga kapatid, hear it carefully. Kapag nandito po tayo sa simbahan, now, sakop na dito sa church, sa pagbibigay, mababaw po dito, pero sabi natin basic lang ito. Pero minsan, di ba, minsan yung mga basic, yun pa yung nanineglect. Okay po? Now, punta po tayo sa basic. Kapag nandito po tayo sa loob ng simbahan, isang bagay na pagbibigyan respeto ang salita ng Diyos bilang otoridad ng buhay natin. Kapag nandito na po tayo sa church, dumnog tayo nga nasayaan. Hear it carefully. Kasi madaming mga Kristiyano, pag pumunta sa church, wala talagang naintindihan eh. It's just by attendance. Hindi po ganyan yung gusto ng Diyos bilang isang Kristiyano. Kasi pumunta po tayo dito upang makinig ng salita ng Diyos. Tama po? Idiununa na, wala mang ano eh. Purely talaga na salita ng Diyos. Pero syempre yung tawag doon, yung dispensation, syempre na umiiba naman po yan. Kaya nga yung part po ng ating service, marami ng mga music na, may mga kantahan na. Pero ang salita ng Diyos, ito yung dapat bigyan po natin ng respeto. I'm not saying hindi natin bigyan ng respeto. Pero ang salita ng Diyos, wag dapat naniniglect ito. Kasi madaming mga Kristiyano umattend sa church, hindi nakikinig ng maayos. Kaya nga, as much as possible, ang ating pastor, di ba? As much as possible, pinipreserve yung hall po natin na maayos at tahimik. Upang sa ganon, ang mga tao, mapakinggan po natin ng maayos kung ano po yung ipapangaral sa atin. Kasi naniniwala po tayo, every preaching, ang Diyos po ay pwedeng makipag-usap po sa atin. Okay po? So, hear it carefully. Kunuhan ka nga dumngag nga nasayat, awan talaga iti maadal tayo. Kahit no awan iti maadal tayo, awan iti ma-i-apply tayo nga sasaon ni Apo Diyos. Kaya pala, bakit hindi nagmamature ang Christian life natin? Because, ang salita ng Diyos, hindi po natin binibigyang respeto. Sa pakikinig pa lang yan. Paano sa pagbabasa na? Tapo, kung sa pakikinig pa lang ay hindi na po natin mabigyang respeto ang salita ng Diyos. Adyag tugaw tayo laang iti may isang oras nga dumag iti sasaon ni Apo Diyos. Han tayo pa nga maited. Kaya nga, di ba, bakit merong cellphone na sinosurrender sa harap? One way po yan para yung attention natin, yung focus natin sa pag-worship po talaga. Kasi dati nung nakaraan, di ba, sabi nga ng ating pastor, imagine during service, meron kang ada kang agmay-may day, di ba, ada kang agpo-post. So, ibig sabihin, during preaching, ada tagpay-Facebook kahit nang asawin. So, pagbibigay ba ang respeto kapag ganun? Hindi na po pagbibigay respeto yun. Kaya yung cellphone natin, sinosurrender po natin dyan. Siyempre, kinuha ko po muna pero susurrender ko po mamaya.
gagamitin po natin. Para pang sa ganun, yung attention natin, yung focus natin, doon po sa pagsamba sa Diyos. Kaya nga, gundawayan tayo, since nandito na po tayo, makinig po tayo ng maayos sa salita ng Diyos. Kasi pwede pong makipag-usap ang Diyos sa atin unless kaliyos na yung puso natin. Unless punong-puno na po tayo. Apo? Kasi naniniwala po makikipag-usap ang Diyos sa atin eh. Dapat ang Kristiyano, ang Christian life natin talaga, grow po yan. Mag-grow po talaga yan. Pero paano mag-grow po yan kung hindi po tayo makikinig ng maayos sa salita ng Diyos? Okay po? Give attention when God's word is being preached. Sa Hosanna nung pumunta ka tayo, di ba? Once the service ay nag-start, lalo na kapag may prayer and then preaching, grabe, hindi ka talaga makakalabas doon. And yung mga usher nila, no dati maturog. O kunana, Brother Wilbert, Brother Wilbert. Don't torog-torog, bakit kidom na palakas ta ka, dati nang coldit kanya na, Brother, labanam dito, ayan tayo, talaga, no? Inadapt nga din natin yung ushering. Pero yung inadapt lang ng mga usher natin dito, nakatakder lang talaga. Literal na tumayo lang, hindi po. Kapag mag-a-adapt talaga tayo sa iba, ay hindi lang yung sa surface. Kaya nga sinabi ko po natin sa atin nung nakaraan na maganda yung nakikita po natin, but deep inside, meron pang mas malalim po doon. Okay po, yung ganda, ganito, ginaya natin may ushering. Pero yung ibang nag-a-usher, nakatayo lang. Diba? Wala din. Mag-coldit tayo kasi nung naduma, makaturturog tayo. Sa flesh natin, nahirap talaga, kapalalo na timalam. DJ, sana hindi napan kami, makaturturugak talaga iti malum na DJ. Yung kailangan kong pigilan eh. Bakit? Nagringa, kababay, baka ka damang coldit kanya DJ. Tapos brother, labanam ko, lalaki din, parang ang hirap naman. Buti na lang yung mga preachers doon nagpapatawa din kahit papaano. Okay po, so dito sa atin yung space natin ay minimal pa lang. Kaya nga yung mga usher dyan, may nakatayo. Coldit kayo, apo, tapno na may mayat. Tapnohaan nga pa ng hindi po yun hindi po yung pangbabastos, kundi pagbibigay ng concern sa kapatiran na, uy brother, labanam atap no masubaybayam the word of God. Paano kung idlip mo 2 minutos? Hindi mo na, kumbaga sa pinapanood mo, hal mo na pamuti na pasamak DJ within that span ng 2 minutes. Paano makikipag-usap ang Diyos sa atin kung turturugan tayo tisasao ni Apo? Normal lang talaga kumot ibagbaga nga hanak nga makaturturog. Pero kahit pa paano lahat na mapisalo ko amin nun, nga saka, amin nga ima. Kasi lalo naman nun sa napuyatan ka ti Sabado. Normal lang naman po talaga. Pero kayanin po natin upang sa ganun, mapakinggan po natin ng maayos ang salita ng Diyos. Hindi po kasi tayo lalago sa Christian life po natin. Nuhaan tayong ikan respeto ti sasao ni Apo. Yan po yung reality. Kahit man po tayo ay laging pumupunta sa church, without giving respect to God's authority, hindi po talaga tayo lalago. Hindi po nakadepende kung gaano po tayo katagal na nakikinig ng salita ng Diyos. There's nothing wrong sa pakikinig at dapat lang. Pero yung word na carefully, simpaan tayo, ayusin nating makinig ng word of God. Pan kay misbo, inabot ka ti 5 minutes. Diyan ka mo, niya, taligi, inisbom, nakatatidugmot lang una yun. Unless kung pila, 5 naman yung ating CR, hindi pa naman po gaanong kapila-pila. Medyo konti pa lang naman po tayo. Diyan ka mo niya daduma, wala yan sa umisisbo ka, di CR. Diba? So, parang ang tagal pumasok. Papaano? Bakit parang iniiwasan natin yung Word of God? Ito po yung pinaka-importante sa lahat po, isalita ng Diyos, tapos iiwasan po natin. Hear it carefully. When the Word of God is being preached, give attention. Amen po? Handa nga kaya, dapat lang give attention. Lang adumngag, pero diba nabanggit ko po the difference between the hearing and listening. Hearing is by giving attention, paying attention. Pero the word hearing is more than that. Amen po? Kasi nga sa mga sa school, diba, sa mga teachers po natin dito, may mga estudyante naman na nakatunga kasjay. It seems na this person ay paying attention, pero kapag tinanong mo, wala palang nag-gather na data. Kahit nga sa unhan, awan mo't gayam tinasurusuro na. Sa atin minsan ganon, dumdum ngagkakasta. Tapos nakadadayo mo't gayam di paano, pay attention ni brother. Kumit kita, mayroong eye contact. Pero yung word na hearing, you're paying attention at the same time, you're gathering the data. Kahit nga sa uwan, deji maiad-adal ken ka, masurusuruam. Kaya nga, 2 plus 2.
O, nakasungbat ka kasi na yung napakinggan mo, na alam di jay data nga ibagbaga na. Dito sa atin, hindi lang po, maayos po na nakikinig po tayo nga with eye contact sa ating pastor. But more than that, dapat yung binabanggit, namnamin po natin ng maayos. Amen po? Opo, ganun po talaga yun. In Nehemiah chapter 8, verse number 3, and Ezra, when he read therein before the street that was before the water gate from the morning until midday. O grabe yan, no? Sa atin ilang oras lang. Yan, morning hanggang midday. Before the men and the women and those that could understand. Kaya nga nabanggit ko po nung nakaraan, kahit bata yan, as long as nakikinig ng salita ng Diyos at nakakaunawa, ay hindi dapat inineglect yung mga kabataan. Kaya nga nung kahapon, nagkaroon ng Kids Convention 12 dito sa church. Kasi bigyan din po ang kabataan ay dapat din po silang makinig ng salita ng Diyos. Sabi diyan, hindi lang yung mga lalaki, hindi lang yung mga kababaihan, even those that could understand. And the ears of all the people were attentive unto the book of the law. Attentive silang nakikinig. Saang binasa ni Ezra yung salita ng Diyos? In the street. So, siguro walang upuan diyan. Most probably, yung mga tao dyan na nakikinig, yung iba siguro nakatayo or whatever. Sa atin, air condition na po tayo. Meron po tayong mga upuan, tapos hantayo pa nga ang mga attention iti sasao ni Apo. Yung mga tao nung unang panahon, yung eagerness ni po nila na makinig ng salita ng Diyos, ang respeto nila sa salita ng Diyos, visible. Kahit yung comfort nila, kahit nasa street sila, most probably yung iba nakatayo, yung iba siguro nakaupo, most probably ganon, until morning, until midday. Still, sabi diyan, their ears of all the people. Yung word na all, grabe yun. Sa atin dito, parang manghirap i-claim na all. All the people were attentive unto the book of law. Sa atin, attentive po ba tayo? Meron na tayong upuan, malamig na. Hindi dati nga, sabi nga ng pastor, di ba? Dati yung mga electric pan pa dyan. Yung electric pan na malaki pa dyan. Kung naglukat DJ, nakaariwawa, di ba? Ngayon, wala nang pwede nang mag-coat, pwede nang mag-long sleeve kasi medyo malamig na. Yung comfort natin ngayon nandito na, present na, kumpara nung unang panahon. Pero, yun nga, kapag meron nga yung comfort sa'yo tapos binabaliwala pa yung salita ng Diyos, masakit po sa part ng Diyos po yun. So, respect the authority of God's word by, hear it carefully. In verse number 5, and Ezra opened the book in the sight of all the people, for he was above all the people. And when he opened it, nung binuksan ni Ezra yung salita ng Diyos, all the people stood up. Kaya nga sa atin, kapag babasahin ang salita ng Diyos, pagbibigay reverence sa salita ng Diyos, tumatayo po tayo kapag tayo po yung nagbabasa ng salita ng Diyos. In Luke chapter 4 verse 20, and he closed the book, and he gave it again to the minister and sat down, and the eyes of all them that were in the synagogue were fastened on him. Nakakita sila, nakatingin sila sa nangangaral. Kaya magandang ganun. Kasi kung wala kang eye contact sa nangangaral, lalo sa pastor natin mamaya, yung mata mo kat nakakidom, delikado yun. Damdaman, kung wala kang kagawin ng kutit, imano nga segundo, baka aguwa o wab kanton. Di ba? Sabi niya din, the eyes of all them that were in the synagogue were fastened on him. Tingin po kayo din sa sa pastor natin kapag nagpipreach siya. Para maiwasan din po natin nga ikidom di mata. Kasi nung ikidom mo di mata, baka tultuloy ito. Di ba? Nakasadyakan ito. Di ba? Di ba pang dadong katao na kanya na. Lalo pag sabi ko nga, kapag uupo ka dito, pigilan mo din naman. Minsan puting-puting na yung mata niya. Pigilan mo kasi yung mata kapag nasasanay yan talaga yan, di ba? Ilang minutos pa lang agad idlipin, di ba? So i-apply natin. Tingin tayo sa mga ngaral, tingin tayo sa ating pastor. Diba? Tapnuhan nga, once ka nag-close gaming data, agdungsakan. Diba po? Huwag mong hahayaan nga, close di man nung nga segundo data. Nilabot nga kati 1 minute nga naka-close data, ay down, dumdungog ka pa lang. Yung iba, mamati ka pa lang, dumdungog pa lang dayjay. Kunana, tapos kunana, tapos duman, nukul dito. Dumdungog balbalatong. Di ba, mga asher, nukul dito, gumang dumdungog nukul dito ka dumdungog ko na. Sanayin natin. Ano po natin, makipag-eye contact tayo sa
sa mga ngaral, sa pastor, i-apply natin mamay. Tapos nahan nga maiwasan. Kasi nikidom mo deta, ilele na ka ni Kuawa, katurog kan. Okay po, so yun po. Hear it carefully. So once you hear the word of God, number 2, then believe it fully. Lulang nagamit isasaon ni Apo Diyos, pakinggan mo ng maayos po yan. Then paniwalaan po natin ng buo. Amen po? Ada pa iba time nga agdudua tayo pati isasaon ni Apo. Siguro dumaan naman po tayo sa time na ganun, no? Sa akin dati, syempre normal lang nung mga una-una pa. I doubt, hindi lahat ng preaching pinapaniwalaan ko. Nung una, hindi early Christian po natin. Ganun po talaga siguro. Para sa akin lang naman. Nagda-doubt ako. Hindi lahat ng naipapangaral minsan pinapaniwalaan ko. Pero ngayon, mga kapatid, na alam naman po natin, kilala naman po natin ang ating pastor, hana tayong matngaluklok kunti pastor tayo. Amen po. Asa kayong pinapangaral sa atin, pinag-aralan naman po niya ng maayos. Alangan mo't nga adalan na tayo ni pastor tayo si inuulbod wenno siniswitik. Hindi naman po, amen. Pinagpaguran po niya na pinag-aralan. Kaya nga, kung ang salita ng Diyos ay naipapangaral, hear it carefully, then believe it fully. Don't doubt it. Just trust it. Ano ko na John 17:17, api nga kailangan tayong mamati ti sasaw ni Apo because thy word is truth. Ang salita ng Diyos ay totoo. Unless may nangaral sa atin na outside ng word of God, mag-doubt tayo. Pero as long as na yan ay salita ng Diyos, paniwalaan po natin. Amen po? In Numbers 23:19, God is not man that he should lie. Ang Diyos ay hindi katulad ng tao. Ano ba ang tao? Ang tao ay nagsisinungaling. Pero ang salita ng Diyos ay hindi po nagsisinungaling. Kaya believe it fully. 33:4 in Psalms, for the word of the Lord is right, tama, and all His work are done in truth. Ayan. So yan po yung ikalawa. Once you hear the word of God, kapag yung salita ng Diyos ay napapakinggan po natin, pakinggan natin ng maayos. Kung napakinggan mo ng maayos ang salita ng Diyos, paniwalaan mo ito ng buo. Naniniwala ka ba sa ipapangaral sa atin dito? Amen po? Nung kuna ni pastor na nangaral dito, na matmatikayumot lang. Matmaritayumot lang, kakabsat. Amen po? Pero hindi lang hanggang namati. Kasi minsan, yung namati hanggang iwat. Amen po? Yung dadya namati, makita dijay inti application yun. Tama po ba yun? Hindi lang kapag sinabi mo kasing namati, nag-believe ka. Hindi lang hanggang bunganga yun eh. Kasi madali pong sabihin na you believe. Pero kapag talagang ikaw ay tunay na naniniwala, merong application. Kaya nga, yung obedience, napaka-importante. Kung ano po yung naipapangaral sa atin, nakikita yan sa obedience po natin. Kaya nga yung mga bata, meron po kanilang kanta na OBEDIENCE. Obedience is the very best way to show that you believe. So, yung obedience pala ay pagpapakita na tayo po'y tunay na naniniwala. Kaya nga kahit sabihin natin, ay naniniwala naman ako dyan. Pero kapag hindi po natin yan sinusunod at ina-apply, hindi po yun naniwala. Hanggang ngiwat lang di chay. Amen po? Kaya nga kung tayo po naniniwala na talaga maipre-preach kanya tayo, mangmangagan mabasbasa tayo isasao ni Apo, then put it into action. Dapat bigyan po natin ng pagsunod sa salita ng Diyos. Amen po? So yun po yung ikalawa. Una, hear it carefully, believe it fully. Ikatlo, tanggapin po natin ng may pagpapakumbaba. Receive it humbly. Bakit? Kasi hindi lahat ng naipapangaral sa atin minsan gusto natin. Amen po? Naniniwala ba kayo doon? Kaya nga minsan, kapag tayo napangaralan, minsan masakit. Pero as long as salita ng Diyos po yan, tanggapin po natin lang may pagpapakumbaba. Kasi hindi po tayo perpekto. Amen po? Kasi kung ikaw ay naniniwala na ang salita ng Diyos ay otoridad ng buhay natin, then kung anuman po ang maipangaral sa atin, as long as yan po ay salita ng Diyos, receive it humbly. Because we are not perfect. Hantayo nga perfecto. Aldaw-aldaw, in oras-oras, mabalin nga agbasol tayo. Kaya nga kung ano po yung naipapangaral sa atin, labag man yan sa kalooban natin, tanggapin po natin ng may pagpapakumbaba. Amen po? Oo, lalo na nung mga nakaraan, dumating din naman po tayo sa sensitive po tayo sa salita ng Diyos.
Yan po. Minsan, di ba, yung nababanggit ni Pastor na parang pinapersonal, ganun. Hindi ko alam kung nakakaranas ba kayo ng ganun dati. Di ba, parang ganun dati, no? Parang sensitive ka sa Word of God. Sakbanan iti na pangaralan ng kasjay, sakbanan iti. Kaya nga nung na-discuss sa atin, sino ba yung makakapakinig ng Word of God? Di tayo naman po na nandito. Pero anyaman iti manggigan tayo, dapat may pagpapakumbaba. Tanggapin po natin may pagpapakumbaba ang salita ng Diyos. Kasi tayo po talaga ang mali. Ang salita ng Diyos hindi po nagkakamali. Tayo po ang may mali. Kaya tanggapin po natin ng may pagpapakumbaba ang salita ng Diyos. Whether is yan po ay hindi naingiwat man data, na-shout man wuno, hindi. Tanggapin po natin. Amen po? Kasi kung hindi mo tatanggapin yung salita ng Diyos, kahit masakit na, kahit alam mo naman na ikaw yon, ang magaling talagang salita ng Diyos eh. Sabi nga ng saan ba yun? Yung alam niyo yung intent ng puso na Hebrews 4:12 paki-postman. Magaling ang salita ng Diyos eh. Minsan yung mga ngaral, hindi man talaga alam yung buhay ng bawat isa sa atin. Tama po? Pero kapag ang salita ng Diyos ay nagsalita at nangibabaw, talagang matatamaan po talaga tayo. Kasi sabi ng Hebrews chapter 4, verse number 12, sabi po diyan, Hebrews. Kung natin verse number 12, for the word of God is quick, buhay, and powerful, makapangyarihan, and sharper than than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow. Ito yung sa last phrase niya. And is a discerner of thoughts and intents of the heart. Alam po na nyo anya iti mapanpanunod tayo, kinam muna no anya iti intention iti puso tayo. Okay po? Yan po yung salita ng Diyos. Kaya nga, awan talaga iti maidulin tayo kini Apo Diyos. Kaya nga every time na merong preaching dito, kapag ang ating pastor ay nangaral, han naman amo wenno amuna iti kasasaad tayo. Pero kapag ang salita ng Diyos ay naipangaral, masakit man sa pakiramdam natin, receive it humbly. Because the Word of God, sabi diyan, is a discerner of our thoughts. Maidulin tayo man ti pastor tayo kanta sa baling nga tao, but the Word of God is a discerner of our thoughts and the intents of our hearts. Amo ni Apo Diyos, amo iti sasaon ni Apo no anya iti nilaon iti puso tayo. Kaya nga awan iti maidulin tayo kini Apo Diyos. Amin nga aramid tayo awan iti maidulin tiyo kini Apo. Kaya nga sabi ng Psalms ba yun or Proverbs, beholding, ang Diyos, ang mata ng Diyos, the eyes of God beholding both evil and good. Ni Apo Diyos makikita na di tinasaya at ken madi. Kahit yan ay ginawa sa hayagan o sa lihim, wala po tayong awan ti maidulin tayo kini Apo. Kaya nga lahat po tayo kapag meron tayong kasalanan, kaya nga nababanggit ko ito sa prayer partner kapag during discussion namin na napaka dangerous and contagious yung kasalanan na tinatago at saka kasalanan na besetting sin. Yan po yung naituro kasi sa amin ni Ma'am Joyce yung besetting sin and the hidden sin. Remember Achan in Joshua chapter 7? Ang sabi ng Diyos, patayin lahat, kunin lahat. Si Achan dahil nakita niya yung mga Babylonish garments at saka yung mga tinago niya. Pero ang sabi ng statement doon, but the children of Israel committed trespass. Nagkasala ang buong bayan ng Israel. Hindi man lahat ng buong bayan ng Israel that time ay nagkasala. Isa lang naman yung nagtago ng kasalanan. Sino yon? But Achan. So ibig sabihin, yung kasalanan na naitatago is very dangerous. Aside na dangerous, contagious. Diba sa medical term, ginagamit yung word na contagious. Kapag sinabing contagious, nakakahawa. Kaya nabanggit po natin sa prayer partner na minsan, kahit inaramid mo, damay yung iba. Lalo na sa church. Damay talaga yan. Ibababa natin sa church, sa family. Kaya nabanggit ko sa kanila na baka naman yung tatay at nanay, kung yung gumagawa ng kasalanan o hindi tama, kawawa yung mga anak. Likewise, kapag yung mga kabataan yung gumagawa ng mga sasama or yung pangit, kawawa naman yung mga magulang. Family nga po. Because sins or hidden sins or besetting sins is very dangerous and very contagious. Bakit naging dangerous? Sabi ni Joshua, i-build nyo yung AI. Pagbalik ng mga nag-spy, sabi nila around 2,000 or 3,000 na lang yung ipadala.
konti lang naman sila. So ano yung pinadala? Yung advantage nila, 3,000. Pero anong nangyari? Their hearts ay parang nag-melt na katulad ng tubig. Dangerous kaya nga expectation versus reality. Amen po? Kapag merong kasalanan na itinatago, expectation versus reality talaga yan. Nasabi mo, makukuha ko to. Konti lang to. Ano lang ito. Pero kinalaunan, hindi pala naibigay because of the hidden sin. Mahirap pong magtagumpay, pero may antidote. Anong sabi ng Diyos? Tumayo ka, Joshua. Diba? Ano yun? Sanctify thy people. Diba? Kaya nga ang antidote ng kasalanan na hidden sins and besetting sins, sanctification. Kaya nga ang salita ng Diyos, alam man ng ating pastor o hindi, yung buhay natin, because the Word of God is a discerner of our thoughts and the intents of our heart. Amen po. Amo na ni Apo Diyos itinalaon ti puso kinti panunod tayo. Kaya nga, during preaching, masakit man yan, tanggapin po natin ng may pagpapakumbaba. Amen po. So yan po yung ikatlo. Tapos na ang oras ko. Ilang minutos na lang. So hanggang doon na lang. Amen po. Meron pang dalawa pero hindi ko na po tatapusin para may bigyan po natin ng mas mahabang oras. So una, hear it carefully. Faithful and fruitful in respect to the authority of God's Word. Kung naniniwala po tayo bilang isang Kristiyano, ang salita ng Diyos ay otoridad ng buhay natin, papaano po nating bigyang respeto ang Word of God? Hear it carefully. Believe it fully, and then receive it humbly. Ano man ang may pangaral sa atin, kahit masakit yan, tanggapin natin, nakakatulong yan sa ating paglago. Unless kung mataas yung pride natin, hindi natin tatanggapin po yun. Pero i-lower down po natin, makakatulong po iyan sa ating paglago. Amen? So, thank you so much. Makakatayo na po tayo. Basta nagdaras iti oras tayo. Nagdaras. Amen po. So, tumakder tayo, kakabsat. Kumararag tayo. Let us pray. Apo Diyos mi nga nainlangitan, Lord, agyaman kami, Apo, iti baro nga bigat nga impaayo mo kada kami. Kaya nagyaman kami, Apo Diyos, iti gundaway, Apo, nga makapag-worship kami manenken-kan. Kaya sapay lang ko, Apo, iti dayto nga agmalem nga aramid mo. Kaya maited mi ko, Apo Diyos, iti dapat nga pagsambaken ka. Kiti kararag mi, Apo, iti pastor mi. Sapay lang ko, Apo Diyos, iti panangadal na iti sasaw min damdama. I-anoint mo ko, Apo Diyos, iti ngiwat na i-empower mo ko, Apo, iti sasaom. Abutin mo, Panginoon, ang aming pangangailangan si spiritual. I-rebuke na kami, Apo, i-correct na kami. At the same time, Lord, i-encourage na kami. Tapos iti kasta, Apo Diyos, makapagpatuloy kami nga agubra iti gawain mo effectively and productively in the ministry. We forgive, Lord, dagiti basbasol mi. Kasapay lang ko, Apo Diyos, na mapakawan na kami. Ket mangisalakan ka, Apo, dagiti tataong nga hanpay nga naisalakan. Ika na kami, Apo, iti protection iti agmalem. Ket amin nga gloria ken dayaw. May subli amin ken ka. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you po.